Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Asan mo na ba na ikaw ay talikuran ng iyong minamahal? Matatagpuan natin sa Matthew 27 verse 46 at gayon din sa Mark 15:34. Kailanman ang Diyos di ka iiwan o pababayaan man. Ito pong salitang hindi ka iiwan o pababayaan man ay galing po sa salitang Griego na enkatalipo. Nang ibig sabihin is completely abandoned or left alone. No, yung kompletong pagtalikod o pag-iwan, iniwan ka sa isang tabi. May haling tulad po natin na yung isang ina na mayroon pong naging anak nang hindi pa siya kasal o sa pagiging single ay nabuntis. Tapos po dahil hindi niya kaya na harapin ang maraming mga negatibong bagay na pwedeng gawin sa kanya ng kanyang sosyedad o kaya ng buo niyang pamilya, iiwan niya po ang kanyang sanggol sa isang lugar. Ang tawag po doon ay abandonment or left alone. Sa ganitong diwa, ito rin ay may kasing kahulugan doon po sa phrase na hindi kita iiwan o pababayaan man. Sa banal na kasulatan po, sa aking pong pagsasaliksik, natagpuan po yung 25 verses na mayroon po relasyon sa salitang ito na hindi ka iiwan ng Diyos o pababayaan man. At sa 25 verses na ito, mayroon po dito 14 na galing sa Lumang Tipan at 11 sa Bagong Tipan. At ang salita pong ito ay unang ibinigay sa bansang Israel, no, o maging kay Josue bago sila pumasok sa lupang pangako. Ito po matatagpuan natin sa Deuteronomy 31:6 at ito po ay nagsasabing magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. Gayon din, ito din ay binanggit ni Haring David, no, sa kanyang anak na si Haring Solomon. Sa unang mga Kronika 28:20, sabi po dyan, pagkatapos sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob at gawin mo ito. Huwag kang matakot ni panghihinaan ng loob sapagkat ang Panginoon mong Yahweh na aking Diyos ay kasama mo. Hindi kanya bibiguin, hindi kanya pababayaan hanggang hindi mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa kanyang templo. Sa Bagong Tipan ay makikita natin na isa pa rin kasing kahulugan. Ito po ay matatagpuan natin sa Hebreo 13:5. Ang sabi, ito po ay may patungkol sa isang bahagi ng buhay ng tao na kapag ang tao ay dumaranas ng kahirapan sa pananalapi o kaya ay kinukulang siya sa pambili sa kanyang mga pangailangan, ang sabi po dito sa aklat ng Hebreo 13:5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mga kasiya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Matthew 27:46 o 46, ang sabi po ng Panginoon Kristo, halos malagot na ang kanyang butong hininga dahil po sa kanyang hininga, dahil po sa kanyang hirap na naranas. Ang sabi po niya, Eli, Eli, lama sabachthani, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dito po ay makikita natin na yung mga katotohanan na ang Panginoon Kristo bilang isang tunay na tao ay tunay na tila pinabayaan ng kanyang Diyos Ama na nasa langit. Makikita po natin na ang katotohanan ito ay pwede natin sabihin na isang uri ng pagtalikod ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na kanya pong isinugo. Makikita rin natin dito yung katotohanan na maraming mga nagpabaya at tumalikod sa Panginoong Hesukristo. Alam natin ang kanyang ministeryo, kaya siya pinadala ng Diyos Ama dahil sa kanyang pag-ibig sa sinukob sa mga tao ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man nasasampalataya sa kanyang bugtong na anak sa gagawin nito doon sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang paghihirap, ang pagpasa niya sa krus na sumisimbolo sa kasalanan ng tao, ang pagkapako niya doon sa krus at ang pagkamatay niya hanggang sa kanyang pagkabuhay na maguli
ay nagsiserve po siya na isang substitute o pamalit dahil siya po ang kumuha ng ating kaparusahan. Kaya nga makikita natin na He atoned us sa ating mga kasalanan na ginawa. Ang Panginoon Kristo habang siya nakapako sa krus, naramdaman niya ang kalungkutan. Bakit po? Kasi nga po siya ay iniwan. Naranasan niyo na pa po ba na kayo ay iwanan ng inyong mga inaasahang tao? O marami pong tumalikod sa Panginoon. Magsimula po noong siya ay pinarusahan, hinusgahan ng mga mali, ng mga pariseo at iba't ibang mga to, pati ng mga leaders, mga gobernador, na marami ang tumalikod sa kanya. Ang miyembro ng kanyang sariling pamilya, kung bayan ng Nazareth, iniwan po siya. At maging mismo ang nasyon ng Israel ay sumigaw na iakot siya sa krus. Pati na ang mga tao na kanyang dinisipulo, yung mga apostoles, makikita natin na karamihan sa kanila ay nang iwan. Si Judas na ipinagbili siya sa 30 pirasong pilak. Si Peter na 3 beses po siya na itinakwil at sinabi na hindi niya kilala ang Panginoon Kristo ito ay mga tao na tuwing na nang iwan sa Panginoon. Okay na po sana dahil tao lang ang nang iwan. Pero makikita natin maging ang Diyos Ama na nasa langit, ang sabi ng Panginoon, ay nang iwan at pinabayaan siya. Share Jesus. Subscribe, share Paraclet TV. Go, go, go.